Ngayon po ay dadako tayo sa atin pong tinatalakay, The Reckless Son and the Relentless Father, part number 3. Pinag-usapan natin nung nakaraan, the rebellion of the Son. Ang pagre-rebellion niya ay nag-demand ng independence. Ayaw niyang siya ay mapakilaman, departure for a distant. Gusto niyang lumayo at para nga hindi siya mapakilaman. And then naubos ang kanyang resources. And then the depth of his all. Nung last Sunday, pinag-usapan natin the realization of the Son. Ano ang na-realize ng anak? Nagkaroon ng moment of clarity. Nakita niya, napagtanto niya, na iba talaga yung nasa poder ng kanyang ama kesa yung malayo siya sa kanyang ama. Kumbaga nung tinimbang niya, na-realize niya na better place yung doon sa tatay niya kesa yung malayo. And then a moment of confession, pinagsisihan niya yung kanyang kasalanan. Sabi niya ganoon, ako'y nagkasala sa langit at nagkasala rin ako sa aking ama. And then a moment of change mula sa pagiging aroganteng anak sa batang mapagkumbaba. And then a moment of compassion. Doon natin nakita at medyo sumisilip na yung pong ating pag-uusapan ngayon, yung tatay. Okay. Atin pong pag-uusapan ngayon, yung pong the relentless Father. Tayo muna tayong lahat. Tayo po muna yung manalangin. O Ama naming Diyos, muli kaming nagpapasalamat sa umagang ito. Kami po ay pinagkalooban nyo ng buhay at kalakasan para kami ay siya ay makaparito at makapanambahan po muli sa inyong dakilang pangalan. Salamat Panginoon sa isang linggong pagpapala, pagpapakita nyo ng inyong mga provision, sa inyong mga proteksyon. At salamat din, Panginoon, sa patuloy na pag-iingat sa amin pong pagpunta rito, sa aming araw-araw na ginagawa, sa karunungang binibigay mo para sa mga decision-making namin. Ngayon pong umaga, nais po naming pag-aralan minsan pa ang nangyari po doon po sa prodigal son. At pag-uusapan naman po namin ngayon, Panginoon, yung pong kanyang tatay, yung kanyang ama, at kung ano yung kanyang ginawa bilang tatay sa kanyang anak. Patawad Panginoon sa anumang pagkukulang namin, hiling namin ng Banal na Espiritu ang siyang muling gumabay, magpaunawa sa amin na malalalim ng inyong salita. Salamat po, ito'y panalangin namin sa inyo sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen. Po na po tayong lahat. Dadako na tayo. Pagkatapos na po yung prodigal son, dadakuan na po natin yung tatay. The relentless Father. Pag sinabing relentless, yung bang hindi siya napapagod, hindi sumusuko at hindi madaling sumuko, At yan po isa sa katangian kuminsan ng mga magulang natin, kapag mayroong anak na pasaway, talagang hindi niya susukuan hanggang hindi nagbabago, Hindi siya mag-give up para lamang sa kapakanan ng kanyang mga anak o lalo na yung anak niyang pasaway. Ito po yung ating pag-uusapan. The relentless Father, He never stops loving. Ayan. Hindi siya napagod, hindi niya itinigil ang kanyang pagmamahal sa kanyang anak. Kahit pa nga yung kanyang anak ay matigas ang ulo, ang kanyang anak ay rebelde. Nagkausap kami ni JC kagabi. Ito raw prodigal son ay hindi raw rebelde. Kinuha lang daw yung mana para ma-enjoy yung pera niya. Hindi po totoo yon. Ang totoo po, ang prodigal son, rebelde. Yun nga lang tawag na prodigal pasaway na anak. Kung hindi ito rebelde, dili sana kung hindi siya nag-realization, hindi niya sana naisip na siya nagkasala sa langit at nagkasala sa kanyang tatay. Tinignan niya talaga na siya nagkasala Lumabag siya sa kanyang ama Nagrebelde siya sa kanyang ama At ito pa, according sa Jewish culture, di ba, pinag-usapan natin, na kapag buhay pa yung mga magulang mo, tapos kukunin mo na yung mana, parang sinasabi mong mamatay ka na. Para kasi yung sinasabi ni JC, yung kinakwento ni JC, yung bang pinapaganda pa yung image ng prodigal son. Okay, ano pa na-realize ng prodigal son?
Di ba sabi niya, sa sobrang hiya niya, ano naisip niya? Babalik ako kay tatay at hindi naka-worthy na tawaging anak. Babalik ako kay tatay kahit ako'y ituring na lang na alipin. Oh, di ba ganon? Ibig sabihin, yung ginawa niya noong siya'y lumayo, kahiya-hiya, nakakahiya. At saka hindi karapat-dapat talaga na siya ay bigyan pa ng second chance. Di ba? Ganun yung realization eh. Kaya kung makakarinig kayong ganyan na pinapaganda ang image ng prodigal son, mali po yun. Ano? Okay, sabi niya ganon, pag bumalik ako kay tatay, hindi na ako worthy na tawaging anak. Kasi nga, yung kanyang ginawa, nakakahiya. Sabihin niyo nga po, nakakahiya. Biro mo yung money nilustay, at nung wala na, maubos na, babalik-balik. Okay. Ngayon, ito ngayon mga kapatid, after niyang lustayin ng mga mana niya, ito siya ngayon babalik-balik. Praise God, dahil yung tatay niya, hindi tumitigil ng pagmamahal. Siya bilang anak, hindi siya tinuldukan. Siya bilang anak, kumbaga, babasahin natin mamaya, yung pag-ibig ng kanyang tatay, still nandoon. Hindi napagod ang kanyang pagmamahal. No? He never stopped loving. Di ba mga magulang, ganyan din kayo kuminsan? Yung inyong pagmamahal ay sukdulan. Talagang hindi nauubos ang inyong pagmamahal. Yung bang sinaktan na kayo ng inyong anak, matigas ang ulo ng inyong anak, pero still mahal pa rin kayo ng inyong mga magulang. Kung ganyan ang inyong magulang, say amen. Praise God, meron tayong ganyang magulang. Di lalo na yung ating Ama na nasa langit. He never stops loving. Hindi po. Atin pong basahin, ito pong tinutukoy natin na He never stopped loving. Pero bago yan, under ng He never stopped loving, love that waits. Ayan. Ang tunay na pagmamahal ay marunong maghintay. Ayan. Amen? Madaling-madali na. Naghihintay po ba? Ayan. Ito po. In connection sa ating pinag-uusapan, basahin po natin sa Luke 15 verse number 20. Ito po ang nakalagay. And he arose and came to his father. Ito yung prodigal son. Bumangon na siya sa kanyang pagkakabagsak at pumunta na siya sa kanyang tatay. But when he was yet a great way off, medyo malayo pa siya mula sa kanilang bahay, his father saw him. Diyan muna tayo. His father saw him. Ito pong ating highlight na ito na his father saw him. That means the father had been looking for him every day. Hindi, Araw-araw nakaganon. Wala pa ya. Ayun, si AJ dumadating na. Si AJ ngayon, I'm not saying prodigal yun, Nasaktuhan lang. Every day. Ang ibig sabihin ng his father saw him, ibig sabihin niyan mga kapatid, araw-araw niyang tinitignan ang gate o yung daan patungo sa bahay nila. Araw-araw yun mga kapatid. Ibig sabihin, araw-araw hindi siya napapagod na tignan na umuwi na ba? Nandyan na ba? Umuwi na ba? Nakapag-realize na kaya? Bumabalik na kaya? Nandyan na ba siya? Araw-araw yun mga kapatid. Meaning to say mga kapatid, hindi po tsamba na pag nakita niya yung anak niya, hindi po tsamba yun mga kapatid. Ang nakalagay dito, ang interpretation dito, araw-araw siyang naghihintay sa kanyang anak. Hindi tsamba na biglang lumingon na gano'n, ay, yung anak ko andyan pala. Hindi po tsamba. Hindi po nasaktuhan lang. Hindi rin po na-timingan lang. Kung hindi sabi ng interpretation ng talatang ito, araw-araw
tinitignan niya kung babalik na ang kanyang anak. He never stops loving. Amen? Amen for that. Ganon din po mga kapatid. Ang Panginoong Diyos natin, araw-araw, tinitignan niya yung ating pagbabalik. Araw-araw po yan. Araw-araw, tinitignan ng Diyos, magbabago na ba ito? Babalik na ito? Magbabalik loob na ba ito? Magpapakumbaba ba ito? Nag-realize na ba ito? Araw-araw. Sabihin niyo nga po, araw-araw. Araw-araw yun. He never stop loving. Naghihintay. Di ba kung minsan, isa sa nakakapagod, naghihintay? May kausap kayo ng alas 8. Alas 8 ang usapan. Pag pumatak, Sir Julian, ng 8:15, nakakainip na eh. Pag pumatak ng 8:30, di lalo na. Pag nag-9 na, dagdadabog ka na nun, pambihirang usapan to ah. Pag tumungtong ng 10, inaantok ka na, talagang busit na busit ka na. At pag tumungtong ng alas 11, wala pa rin, talaga nang tinatawagan mo na, chinachat mo, tapos lahat gagawin mo na eh. At tumungtong ng alas 12 ng tanghali, wala pa rin, talaga naman, pag dumating yan, yung mata mo, talagang, alam niyo mga kapatid, isa sa mahirap na gawin ng isang tao, maghintay. Sabihin niyo nga po, maghintay. Gusto ng tao magmadali lagi di po ba? Even pag pinag-usapan yung pag-ibig, mahirap para sa atin na maghintay. Tagal naman yan. Tagal naman ng 25. Hindi ko na may intayan. Kagabi, pinag-usapan natin yon. Alam mo, church, kaya nga sinasabi na the relentless Father, hindi nag-give up, hindi napapagod, na tatay. Yung ating Diyos Ama na nasa langit. He never stops loving. God is good. Salamat na lang sa Panginoon, ganun ang Diyos natin. No? Yung bang pasaway tayo ng 5 taon, pero naghihintay pa rin ng Diyos na ikaw ay isang araw hindi na pasaway. Yung bang 3 taon tayong pasaway, naghihintay pa rin ng Diyos na umaasa siya dahil sa kanyang pagmamahal sa atin, hinihintay niya tayo na someday, hindi na rin tayo magiging pasaway o matigas ang ulo bilang anak niya sa Panginoon. Yung bang disobedient tayo ng 20 years, hinihintay pa rin tayo ng Diyos at umaasa at dahil sa kanyang pagmamahal na tayo magbabago isang araw, magiging obedient tayo. God is good. Amen. Salamat meron tayong ganong Diyos. He never stops loving. No? Love that waits. Yan ang tunay na pagmamahal. Kaya kung kayo pumasok sa relationship, yung ka-relationship nyo hindi makapaghintay, dagukan. I-remind nyo, ang tunay na pagmamahal, marunong mag-intay. Amen? Naghihintayan. Amen? Dahil pagpapakita ng istoryang ito ng katotohanan ng pag-ibig ng kanyang ama, naghihintay. Just imagine, araw-araw sumisilip na ganun sa daan. Monday, sisilip. Tuesday, Wednesday, Thursday, 2 buwan, 3 buwan, hinihintay na ganoon ang kanyang pagbabalik. Love that waits. Pangalawa, love that warms. Basahin natin ulit yung talata. Luke 15 verse 20. His father saw him, malayo pa nga lang, namukhaan kaagad, Talagang siya yung hinihintay. Yung mukha ng anak niya, talagang nandun pa rin sa isip niya. Malayo pa lang, nakita na, Identified na kagad. And had compassion and ran and fell on his neck. When we say fell on his neck, niyakap niya. Niyakap niya. Di pa nung nakaraan pinag-usapan natin yung dignified man ay hindi tumatakbo yung mga taong ano tawag sa dignified? Kagalang-galang di tumatakbo. Pero dahil sa kanyang pagmamahal sa kanyang anak, abay tumakbo. Dahil sa kanyang pagmamahal at hindi lang yon, fell on his neck and kissed him. Ayan. True fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built on love that warms and, ano, fellowship is built
welcome. Yun ang tunay na pagmamahal. Ano po? Pagmamahal na mainit. Pag sinabing mainit, nararamdaman. Hindi po cold. Sabihin nyo nga po, cold. Ay kapag ka cold, hindi love yun. No? Dapat warm. Niyakap at nakaranas ang prodigal son ng pag-ibig, no? Na mainit na klase ng pag-ibig galing sa kanyang tatay. Minsan yung mga Kristiyano, pag nag-realize na ng kasalanan, magsisisi yan, at pag nagsisisi na yan, nanunumbalik na sa Diyos, kuminsan naiiyak siya, lalo niya kapag naisip na yung Diyos niya, Diyos na pag-ibig. Yung bang not literally, niyakap siya ng Diyos, pero naramdaman niya yung talagang pagkalinga ng Diyos. Are you with me? Sino ba nakaranas ng ganyan? Sa kabila ng ating kasalanan, tayo nagsisi, umiyak tayo sa Panginoon at naramdaman natin yung pagyakap ng Diyos spiritually, na yung pagyakap ng Diyos sa atin na ganun ay ramdam natin, na parang sinasabi at ibinubulong, salamat anak, bumalik ka na. Amen? Amen? No? True fellowship is built on love that warms and welcome. Ramdam mo naman yun kung hindi ka welcome Malamig. Sabihin nyo nga po, malamig. Ang tunay na fellowship na ang nagtatag ay pag-ibig o nakatatag sa pag-ibig, mainit at welcome. Po? Yakap ng tatay niya. Napakaganda, physically speaking, yung bang, alimbawa kami ni Joy, nag-away kami. Tapos nagkasundo na kami. Wag na lang si Joy, si Kyle Kuzma na lang. Nag-away kami ni Kyle, nagkabatian na kami. Yung bang pag kami ay nag-hug na, iba Naranasan niyo na ba ganyan? May kaaway kayo, tapos nag-hug kayo? Iyakan kayong dalawa, Pati si Pon, tulo yan. Tapos papahid ka na rin na gano'n sa likod niya. Siya, kaganti rin siya, kaganon din. Pag-uwi niyong dalawa, labahing dalawa, damit niyo. Ganon. Di ba naranasan niyo yan? Ang sarap ng ganong forgiveness, O kaya naman, ikaw nagkasala sa kanya, siya pa lumapit at pinatawad ka. Ayun, matindi, Tapos hinag ka pa niya, Wow. Ito po yung pinapakita ng Bible. Ganito dapat ang Christian life. Amen? Amen? No? True fellowship is built on love that warms and welcome. Fell on his neck. Okay. Kaya kitang-kita natin na ang ating Ama sa langit o dito sa kwento ng prodigal son na yung pag-ibig ng Ama ay hindi tumitigil. Hindi tumitigil. Ang nakalagay sa Bible, God is love. Ang Diyos natin ay pag-ibig. Nung ako'y magkasakit, lagi kong kinukwento ito, nung ako'y magkasakit, binasa ko yung Epistles, yung Colossian, Thessalonian, Epistles ni Paul. At aking napuna sa pagbabasa ko ng Epistle ni Paul sa mga churches, even sa mga Gentile churches, hindi nawawala yung salitang love. I-try nyo, guhitan nyo. Sa bawat churches, laging nagdi-discuss si Paul ng love. Meaning to say, kasi Diyos natin ay pag-ibig. Diba? Sabi nga ng Bible, huwag mo sabihin mahal mo siya, tapos diba? Yung Diyos nga na hindi mo nakikita diba? Okay. Love. Build on love. Number 2, He never stops forgiving. Sino sa inyo, mga kapatid, pagod ng magpatawad? Either asawa nyo, kapatid nyo, o sino man. Nakakasawa na tong isa na to. Lagi ko na lang pinagbibigyan, pinagpapasensyahan, lagi na lang ako nag-a-adjust sa kanya, lagi na lang umuunawa, lagi na lang ako.
Sino sa inyo ang pagod ng umunawa at magpatawad? Pero alam nyo, according sa kwento, at itong tatay ito ay nagre-represent sa Diyos, He never stops forgiving. Amen? Ganito mga kapatid kapag ang Diyos natin sa langit ay tumigil na magpatawad, yari na tayong lahat doon. Hindi na tutugunin ng Diyos ang mga prayers natin. No? Pero praise God, ang Diyos natin hindi tumitigil na tayo'y patawarin pag tayo'y nakakagawa ng kasalanan. Huwag lang umaabuso. Amen? Pero ang Diyos, He never stop forgiving. He never stops. Tayo bilang tao, may hangganan ng ating pagpapatawad. Tayo bilang tao, may kondisyon tayo pag nagbigay tayo ng pagpapatawad. Pag hindi siya humingi ng sorry, hindi ko siya papatawarin. Pag hindi siya ang nag-approach sa akin, hindi ko patatawarin. Pero alam nyo, itong prodigal son sa kwento, basahin natin ang talata. And kiss him. Hindi lang minahal, hindi lang niyakap. Ano pa ginawa? And kiss him. The word kiss is sign of full forgiveness, not temporary acceptance. Wow! Amen? Hindi pa nagsosorry. Are you with me? Tinakbo na. Niyakap na. Hinalikan na. Nga lang, yakapin ka noong ginawan mo ng mali Nako-comfort ka na Yung pang halikan ka o bineso ka. Ibang klase yun, di po ba? Kiss means sign of full forgiveness. Alam nyo, ang totoo ganito. Pwede kang magpatawad kahit hindi pa humihingi ng tawad yung gumawa sa'yo ng mali. Choice mo yun Decision mo yun Kuminsan it's so hard na nagkakaroon pa tayo ng tinatawag natin mga kapatid na qualification para mapatawad lang natin ang tao. Kung ang Diyos gagawin ito, delikado tayong lahat. Amen? Kiss, sign of full forgiveness. He never stops forgiving. Salamat Panginoon dahil ganyan po kayo aming Diyos. Hindi kayo nagsasawa na kami ipatawarin sa aming mga pagkukulang. Ang dami niyan. Ang dami niyan. Pag nga nagsulat tayo sa isang papel ng ating mga ginawang kasalanan sa loob ng isang linggo, ang dami niyan. Ang dami niyan. Bako tayo tumungo dito sa church, di ko alam kung ano nangyari sa buhay nyo. May pumunta dito, nainis, nagalit, nag-isip ng hindi maganda. Ang dami niyan. But He never stops forgiving. Yan po yung ating Ama na nasa langit. Ano po? Letter C. He never stops restoring. Loving, forgiving, restoring. Luke chapter 15 verse 22. But the father said to his servants, bring forth the best robe and put it on him, and put a ring on his hand and shoes on his feet. Isa-isahin natin yung may kulay. Number 1, best robe. When we say robe, covering, shame. Amen? Di ba kaya yung ginawa niya? Sa sobrang hiya nitong prodigal son, sabi niya ganoon, hindi na ako worthy na tawaging anak. Servant na lang. Kasi hiyang-hiya siya sa kanyang ginawa. Nilustay ang pera ng babae, uminom ng alak, nagsugal, kinuha ang budget sa flood control. Ang daming kahiya-hiya na ginagawa. Kaya ngayon yung mga kontraktor ng DPWH, wala na yung mga Facebook account nila. Wala na lahat. Kasi nababash sila
Kahiya-hiya. Alam niyo yung robe na ibinigay ng Diyos, tinakpan ang kanyang kahihiyan. Restoration. Okay, listen carefully. Nagkamali tayo, nagkasala tayo sa Diyos. At yung mga ginawa nating mga mali, mga kapatid, kung panunuorin dito sa telebisyong ito, 2, 3, maglalagay pa tayong 2 doon, at ipapanoorin na yung mga kalokohang ginawa natin dito. Panoorin mo kaya? Nung nasa CR ka, nung nasa... Di ba nakakaya? Are you with me? Pero alam niyo mga kapatid, yung nakakahiyang pangyayari sa buhay natin, pwedeng i-cover ng Panginoon. At yung nakakahiya na yan mga kapatid, pwedeng maging blessing pag nagpatotoo ka na. At maging pagpapala sa iba. O, parang ganito. Dati kong adik, pero ngayon binago na ako ng Diyos. Yung nakakahiya, nagiging blessing. Dati akong mandurukot. Magaling talaga akong mandukot na ganyan. Talagang seconds lang kuha na kagad. Pag upo mo sa upo, ang yan, sabi ng mga katabi mo. Iyong nakakahiya. Pag binalutan ka na ng Diyos, pwede nang maging blessing. Are you with me? Covering shame. After forgiveness, nagiging blessing ang nagawa nating kahiya-hiya. Dati akong lasinggero. Dati akong palasagot sa magulang. Pero salamat sa Panginoon, kinover ang aking mga kahihiyan. At binago ako ng Diyos. And that is restoration. Covering shame. No? Di ba Sir Lester, yung righteousness ni Kristo na ibinalot sa atin? Kasi yung righteous natin, kahiya-hiya eh. Iniyayabang natin kapag sarili nating righteousness eh. In fact, sabi ng Bible, yung kabutihan nating ginawa, maruming basahan lang sa Diyos, nakakahiya yun. Hindi presentable yung ating buhay. Kaya kailangan natin yung righteousness ni Kristo. Kailangan natin yung tinatawag na restoration. Kasi pag hindi tayo ni-restore ng Diyos, ang buhay natin talaga nakakahiya. Panoorin natin yung away niyong mag-asawa, ipi-play dyan. Di ba nakakahiya? Yung nagsisikawan kayo, nagbabagsakan kayo ng mga pinto, tinadyakan niyo yung aso, 3 ikot doon sa lupa. Di ba nakakahiya? Pero salamat sa Diyos, God can restore us. Ang mahirap pa yung nangyari kay David. Ano nangyari kay David? Nawala yung joy. Puro kapaitan. Puro stress. Anong sabi ni David? Restore to me the joy of your salvation. Even our inner satisfaction, God can restore. Amen? Covering shame. Kinover siya. Number 2, the ring. Hindi yan yung pinikula. Mali kayo nang iniisip. Restoring authority and family status. Di ba sabi noong prodigal son, kahit alipin na lang ako. Pag alipin, may authority bilang anak, wala. Pero binigyan siya ng ring, di po ba? Ang ibig sabihin ng ring, restoring authority and family status, balik ka, anak ka uli, o may authority ka uli bilang anak. May kapamahalaan ka sa mga servant natin kasi anak ka uli eh. That is restoration. O, balik ka sa ministry, amen? Yung status mo dati, balik ka doon. Restoring authority and family status. Hindi itinuring ng ama. Actually, nagre-rehearse nga itong prodigal son. Ama, ituring mo na lang po. Hindi pinakinggan ng ama yun. May plano ko sa'yo. Huwag ka nang mag-inarte. Huwag ka nang magdramang bukid. Ang plano ko sa'yo, restoration.
Hindi yung manatili ka na ganyan na lang. Amen? Ang gusto ko sa iyo, full restoration. Ayokong ganyan lang, kalahating restoration, hindi ganun ang plano ko sa iyo. 1/4 na restoration, hindi yun ang plano ko sa iyo. Ang plano ko sa iyo, full restoration. Sabihin nyo nga po, full restoration. No, dinamitan, kinobera ng kahihiyang ginawa. Ibinalik ang status, anak at may authority. And then number 3, the sandals. Huwag po kayong mag-iiwan ng anumang tsinelas o sapatos, yari yan kay Como. Yung habanayas ko, pigtas. Ano? Okay, sandals, the sandals. Only sons wore shoes. Servant went barefoot. Siguro, Sir Lester, dumating itong anak na to, nakayapak na lang siguro, binenta na yung habanayas niya. Sige, 300 na lang, pabilisan lang to. Ala na ako makain eh. Sige. Nung siya umuwi na, nakaapak na lang to, no? Abay, sinabi niya sa servant, bigyan ng sapatos to. Yung LB, ilabas. Yung tsinelas ko dyan, LB rin. Laging basa. Gusto niyo ba yun, LB? Laging basa. Only son wore shoes. That is full restoration. God is good. Wow, ganyan ang Diyos. Ganyan kabuti ang Diyos. Gusto ng Diyos, buong restoration. Yung mga nawala sa'yo, gusto ng Diyos ibalik. 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 He never stopped restoring. Kung ano man yung nawala sa'yo dahil ng mundong ito, ano man ang nawala sa'yo dahil ng kasalanan, kayang i-restore ng Diyos. Yung bang nahihiya ako na bumalik, maraming nawala sa church, ang dahilan kaya hindi makabalik, nahihiya eh. No, balik lang. At kayang i-restore ng Diyos from top to bottom. Pag gumanon yung anak, hindi na mukhang alipin, hindi na mukhang busabos. Pag tinignan mo ang anak ngayon dahil binihisan, anak talaga. Restored na anak. Ano po? He never stopped restoring. Broken ka ba? Wasak-wasak ka ba? Are you with me? Kayang ibalik ng Diyos yan. The son came home hoping to be a servant, but the father restored him as a son. And then letter D, he never stops celebrating. He never stops celebrating. Under the Father's provision. Nang mabihisa na mga kapatid itong prodigal son, verse 23 ng chapter 15 ng Luke, and bring either the fatted calf. Doon muna tayo. That is the provision. Sabi na, nag-utos ulit sa servant, yung pinatabang guya, ilabas na. Alam niya yung salitang fatted calf na yan, o yung pinatabang guya, ito po yan. In ancient culture, a fatted calf o pinatabang guya was not an everyday meal. No, di ba? Hindi yan yung magkakaldareta ng baboy na amoy surf. Hindi po ganun yan. Everyday lang yon. Hindi yan yung magigisa ka ng munggo. Hindi po yun yan. Hindi po siya everyday meal. It was reserved for the most significant occasions. Wow! Amen? Woo! Yung pinakamatinding handaan, hinahanda itong fatted calf. Ibig sabihin mga kapatid,
Noong sinabi nung tatay, nung ama, na ilabas na yung fatted calf, ibig sabihin, grabe yung celebration na gagawin nila. Dahil sa pagbabalik ng nawalang anak, lost son. Di ba ganyan din, sa salvation muna tayo, ano? Di ba ganyan din, kapag mayroong na-save, sino ang nagsasaya? Yung mga anghel sa langit. Kapag mayroong nagbalik loob, nagpepiesta ang Diyos sa langit. Itong prodigal son, ang kwentong ito, nung bumalik yung prodigal son, nagpiesta sila. Pagpapakita lamang na ganoon kahalaga sa ama, yung bumalik na nawalang anak. Amen? Alam nyo, kapag may nanunumbalik sa Panginoon, nakita mo uli siya na bumalik, yung sigla niya bumalik sa dati, etc., na-restore ng Diyos. Alam nyo yung celebration na hindi natin talaga masigit pa sa physical celebration. Alam nyo yung celebration na mas mahigit doon, yung kagalakan sa puso nung nakakita ng pagbabalik sa Panginoon. Are you with me? Wow! Amen. Higit pa sa physical celebration. Amen? Grabe itong ating Ama na nasa langit. That is provision. Yung best provision, yung ipinahanda nung Ama para sa bumalik na anak. The Father's provision. And then, under that, the Father's payment. Ayan, puro alliteration po yan para madaling maintindihan. Amen? Okay, hindi lang provision, may bayad yung kanyang ibinigay na paghahanda sa kanyang anak. Ano po yung bayad? And kill it. Yun yung bayad. Kaya tayo may celebration. Kaya tayo may forgiveness. Kaya tayo may restoration. Mayroong namatay para sa atin. Sino po ito? Si Kristo. Kaya nakakatanggap tayo ng full forgiveness dahil may namatay. Amen? Alam niyo kung hindi namatay si Kristo, yung wrath of God nasa atin. Walang restoration. Walang forgiveness. Pero dahil mahal tayo ng Diyos, ito yung bayad. Siya nagbayad. Siya yung namatay para sa atin. Sabi dito, a sacrifice had to be made for the celebration. A sacrifice para mag-celebrate. May mamamatay munang baka para makakain tayo ng lechon na baka. Bago tayo makakain ng lechong manok, may mamamatay munang manok. Bago tayo ma-restore, bago tayo mapatawad, namatay muna ang Panginoong Kristo. Amen? Kaya hindi cheap yung ibinayad sa kasalanan mo. Hindi cheap yung salvation mo. Hindi cheap yung pagiging Kristiyano mo. Bayad ito. Walang utang. Fully paid. Punta ka ng langit. Kaya listen to this. Every time we rejoice in forgiveness, remember, it costs the blood of Christ. Amen? Opo, napapatawad tayo ng Panginoon. Pero alam niyo, yung pagpapatawad na yan, it costs the blood of Christ. Kaya ganito challenge mga kapatid. Kung ang dugo ng Panginoong Kristo ang ibinayad sa'yo, naging Kristiyano ka. Amen? Grabe. Ang challenge dito, serve God. Amen? Bilang papasalamat sa Kanya, serve God. Ano po? That is the payment. That's the payment. And then, the Father's participation.
Let us eat and be merry. The fathers didn't celebrate alone. The whole household was invited to the feast. Amen? Restoration brings community joy, not private relief. Sabi ng Panginoon, makisaya kayo sa akin. Tara, kain tayo. Amen? Totoo po, ang lahat ay masaya. Amen? Kapag mayroong anak niya na numbalik sa kanya. Amen? Say amen. Yung bang isang araw, kita mo, nandiyan na si Lumelda. Ano impression nyo? Masaya ba kayo? Hello, Lumelda. Sana marinig mo to. O, sino pa yung mga nawala? Kita mo dyan, nandiyan na oh. Noong nakaraan si Adeline. Kaya lang, umalis na ng Biyernes, nag-Taiwan na. Pero pumunta muna dito. Di ba yung kagalakan natin? Sa sobrang tagal Sister Dang nakalagay, first time visitor Kasi hindi niya na makilala, hindi na dito. Nakuha niyo po ba? Kapag may na-restore, restoration brings community joy, not private relief. Community joy. Amen? Kita mo dyan, no? Sino ba yung mga, sila Chloe? Sino ba? Basta yung mga, kita mo dyan, bumabalik. Amen? Grabe. Let us eat and be merry. Tatay Lito, kita ba yung bumabalik? Wow, amen? Community joy. Tapos pag dumating na ganyan, niyayakap nyo, pinakamayan nyo. Ano po? Let us eat and be merry. Tayo lahat. Kayo mga servant dyan, dito muna kayo. Wag muna kayo magtrabaho, dito muna tayo. Let's celebrate. Let's celebrate. And then, the Father's pleasure. And be merry. Joy is the climax of the Father's respond. Joy. The Son expected rejection, but instead, He found rejoicing. Wow, amen? Akala niya, i-reject siya, kaya nagre-rehearse na siya. Maging servant na lang ako, wag na akong ituring na anak. Okay na sa akin yon. Tatanggapin ko, i-reject na ako bilang anak. Yun ang expectation niya, di ba? Pero sa halip na rejection yung mapuntahan niya, rejoicing. That is the climax of the Father's response. Rejoicing. Ano po? Yun po yung sinasabi natin, He never stops celebrating. Ano po? And then panghuli, balik tayo sa outline. He never stops pursuing. Under that, the Father's pursuit. Okay. Naghirap pa gumawa ng outline ng ganito, iisipan mo ng magkakamukhang letra. Okay. The Father's pursuit. Ito na. Siguro next week natin ito, pero pahapyawan na natin. Dumating yung panganay. Aba, may celebration. Di ba nagtampo? Itong panganay. Nagtampo siya. At hindi lang nagtampo, basahin na natin, Luke 15:28. And he was angry. Galit siya. Yung panganay po ito.
and would not go in. Ayaw pumasok, samantalang lahat invited, pero siya ayaw niyang pumunta sa celebration. Kasi nagtatampo siya, yung anak niyang, yung kapatid niyang isa, na prodigal son, inubos yung mana, tapos pagbalik nag-celebrate pa. Kumbaga ito, nagtampo, nainggit, at nagalit, at ayaw pumasok. Ano ginawa ng tatay? Therefore came his father out and entreated him. Lumabas yung tatay at kinomport. When we say entreated, kinomport. Inasikaso. O anak, bakit nandiyan ka lang? May celebration dito. No, pumiraso ka na sa hita ng baka. Halika, pasok ka dito. Ano? Sino nag-pursuit? Yung tatay. Yung tatay. The father pursued both sons in rebellion. Pinupursuit ng Diyos yan. Yung prodigal son for our country. In resentment. Yung nasaktan, yung nasugatan, yung nagtampo. Yung sabi niya, bakit tinatrato pang ganyan yan? Sa akin, hindi ganun ang trato. Yung front yard, nandun lang siya sa bakuran. Pareha silang pinursue ng kanilang tatay. Tanong, bias ba yung tatay? Hindi. Parehas nakaranas yung dalawang anak ng pagpursue ng kanilang tatay. Magkaiba ng kanilang ginawa. Magkaiba ng lugar na pinanggalingan. Pero parehas silang pinursue ng kanilang tatay. And then, the father's plea. Ano po ito? Entreated him. Means to plead, to comfort, and to invite. Ano po? Church, again, yan po yung relentless Father natin sa langit. Ano? Ipupurso ka ng Diyos, magbibigay ang Diyos na isang pangyayari para ma-encounter mo siya, ang kabutihan niya. Susundan ka ng Diyos, i-encourage ka ng Diyos, tatapiin ka ng Diyos, gagamit ng instrumento ang Diyos para mapuntahan ka, para matap ka, para lang pumalik ka. Ganon ang kabutihan ating Panginoong Diyos. He pursued and He flee. Alam niyo mga kapatid, sabi ng Bible, naparito ang Panginoong Kristo to seek, to pursue, di ba? To seek and to save which was lost. He came to pursue. Puntahan ka, lapitan ka, kausapin ka, encourage ka. Lalo na yung mga unbeliever, pinupursu yan ng Panginoon. Sa katauhan ko minsan ng mga soul winner natin, ng mga pastor, ng mga missionary, to seek and to save which was lost. No, mga kapatid, maging instrument din tayo ng Diyos to pursue yung mga nawawala. Hindi maging instrument tayo, lalong i-discourage itong nawawala. To pursue. To pursue. Kaya ngayong September, gagamitin ulit tayo, September na, no? Ngayong December, paggamit ulit tayo sa Diyos to pursue yung mga lost. Third week yun to. Third week natin gagawin. Soul winning tayo. Ngayon, ganyan kabuti ang Diyos. At kung ikaw'y nawawala, hinahanap ka ng Diyos para ka makabalik. Pinupurso ka ng Diyos. Saan ka man pumunta, hindi ka tatantanan ng Diyos. Nagtatampo tayo, lalapitan tayo ng Diyos, balik ka na doon. Nasaktan tayo, sabi ng Diyos, balik ka na doon. Naiinggit tayo, parang bias ang decision ng Diyos. Parang unfair. We feel unfair. Sabi ng Panginoon, balik ka doon. Let's celebrate. Amen? Yun ang naramdaman itong panganay na anak. He pursue and he flee. He flee.
and treated him. Okay, church, again, huling tanong, mabuti ba ang Diyos natin? Ayaw ng Diyos, sa mahabang panahon wala tayo sa Kanya. He pursue. He pursue. Tayong lahat tayo mananalangin. Ama naming Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat po, Panginoon, sa inyong kabutihan sa amin. Yung walang sawa kayong umuunawa, nagpapatawad, nagmamahal, pinupurso kami. Hindi kayo tumitigil, Panginoon, para lamang kami makapanumbalik sa inyong kaharian, sa inyong presensya, sa paglilingkuran po sa inyo. Salamat sa napakahabang pasensya. Salamat sa napakahabang pagmamahal. Salamat po, Panginoon, sa napakahabang pagpapatawad. Salamat, Panginoon, sa mahabang pag-restore sa amin. Salamat sa mahabang pagsubaybay at pagpursu sa amin. Salamat sa walang tigil na ginagawa niyong ganyan para po sa amin. Ito kami, Panginoon, walang pwedeng itago sa inyo. Alam niyo kung ano ang sitwasyon ng aming puso at isipan. Kuminsan kami yung lumayo physically. Pero kuminsan, Panginoon, nandito lang kami sa bakuran niyo, pero malayo ang loob namin sa inyo. Parehas pala kaming may problema nung kapatid ko at ako. Parehas pala kaming may problema sa inyo. Parehas pala kaming malayo sa inyo. Malayo physically, pero kami nandito, pero malayo ang aming kalooban. Nagtatanim pala kami ng resentment, bitterness. Lord, forgive us. Restore us, Lord. At salamat, hindi nyo kami tinatantanan para makabalik. Hindi nyo kami tinatantanan, pinupursu nyo kami. Laging mayroong ganyang operation kayo. Hanapin kami at ibalik sa dati. Come on, church. Magbulay-bulay ulit tayo. Tingnan natin ang ating puso sa harapan ng Diyos. At pasalamatan natin ang Diyos sa ganyang katangian niya. Come on. Say thank you, Lord. Sa ganyang katangian. Never stop loving, forgiving, restoring, pursuing, and celebrating. Ama naming Diyos, salamat sa inyong kabutihan. Salamat sa inyong pagmamahal. Salamat dahil gusto nyo kaming bumalik kung ano kami. Salamat pwede kaming ma-restore from top to bottom. Pwedeng ma-restore yung dati naming sigla. Yung dati naming paglilingkod at init na paglilingkuran sa inyo. Yung dating kami na naglilingkod sa inyo, na mahal kayo. Na mahal kayo. Salamat po sa pangalan ng Panginoong Hesus. Amen.